mag-prune tayo ng mga langka, mga bossing, para magkaroon siya ng bunga. Ang mga langka na ito ay nasa pagitan lamang ng 3 taon at 2 taon. Isa pa lang yung ating na-prune at dadagdagan pa natin. Ito lang yung gagamitin natin mga bossing sa pag-pruning. At ituturo ko sa inyo kung paano ba natin makuha yung fruiting cane ng mga langka para dun lumabas ang kanyang mga bunga. Ganito lang yun mga bossing. Halimbawa mga bossing, ito po ay puno ng langka. At ito naman po ay ang kanyang root system. Nandito yung kanyang mga roots. Ipalagay natin ito ay isang puno ng langka na malalaki. At ito ang kanyang mga sanga. Ang ating gagawin lamang mga bossing ay putulin natin yung dulo. Ganyan, ganyan, ganyan. Yan lang yung ating puputulin. Pagkalipas lamang yan ng ilang buwan ay uusbong na dito sa mga natutulog niyang mga buds. Uusbong na dito yung panibagong sanga. Halimbawa, ganito na yung umusbong at dito na yun lalabas sa mga dahon nito ang mga bagong langka. Ganito lang kami mag-prune mga bossing. Simple lang at wala nang ibang gamit. Yung kinakailangan lamang natin ay yung pruning shear. Kasi napakahalaga talaga na may pruning shear tayo sa pag-pruning sapagkat malinis yung sugat na maigawa ng pruning shear. At ito naman yung isang langka. Halos magkaedad lang sila ito. Ito naman ay nakitaan ko na parang maganda yung mga sanga niya na pwede na i-prune. May palatandaan naman kasi yun mga bossing, kasi pag healthy at makita mong maganda yung tubo ng isang langka ay palagay natin na kaya niya nang magbuhat ng malalaking bunga. Tingnan nyo ito, yung mga tip at mga dulo ng langka ay pinuputol namin. Malalaki yung mga puno nito kahit nasa pagitan lamang ng 2 at 3 taon. Dahil nga ito ay mga double rootstock. Kumbaga, 2 yung root system nila. Maganda yung pagtatanim ng langka, lalong-lalo na sa mga sakahan na gawin natin parang bakod siya. Kasi matibay sila sa ulan at matibay rin sa hampas ng hangin. Ganun lang kadali yung pag-pruning ng mga langka. At alam nyo ba mga bossing ng mga langka, ito ay binili ko dati sa online nung nag-uumpisa pa lamang ako. Ang label nito ay Eviark. Eviark yung sabi ng nagbenta sa akin. Kaya yun nga ay wala pa tayo gaanong alam sa variety ng mga langka. Kaya itinanim natin. Kaya nabigla na lang ako nung may pumunta dito na sabi niya hindi naman Eviark yung dahon ng langka namin. Sabi ko nabili ko lang yan sa online. Na ang label niya ay Eviark yung sweetest jackfruit. Pero ganun talaga, charge to experience. Pero yung mga binibenta namin dito palabas sa aming sakahan ay talagang mga legit na mga planting materials. Kasi mahiya man tayo na pag itinanim ng farm owner niyan ay, at sabihin mo ay nagkamali ako sa pag-label, hindi mo na maibabalik yung panahon ng pagtatanim nila. Kaya masisira yung pangalan natin doon mga bossing. Ganito lang kasimple yung pag-pruning. Yung mga dulo ng langka ay babawasan lamang natin. Kasi pag nabawasan natin yan, sigurado na yung mga tulog na mga buds o yung mga dormant buds ay kusang tutubo yan. Kasi masisikatan na sila ng araw. Tingnan nyo naman mga bossing yung dami ng nakuha nating o na-prune natin ng mga dahon ng langka. Kaya huwag kayong manghinayang mga bossing sa mga na-prune natin ng mga sanga. Huwag natin isipin na pag malaki yung puno ay malalaki din ang mga bunga nila, sapagkat napakahalaga talaga ang teknolohiya ng pruning. Naalala nyo ba mga boss nung nag-prune tayo? Ganito na yung kanyang resulta. Sa pag-pruning natin ay lumabas na yung mga niya, yung mga panibagong sanga. Yan na. At nagkakaroon na sila ng mga bunga. Yun. Hina na yung ko. Yan yung bunga ng langka natin. Tuloy-tuloy na yan. Sana nga ang ating gagawin na lang ay fertilization para mabuo yung mga bunga ng langka na ito.
So ganun lang kadali yung teknolohiya ng pag-pruning. Kita nyo naman, maliit lamang to yung puno niya at bata pa, pero napabunga natin sa pamamagitan ng pag-pruning. Yun lang mga bossing.